Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po uli ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. Pag-usapan natin ngayon itong sikat na Dolomite Beach, lalo na ngayong nagkaroon po ng bagyo at nagkabahaan doon sa Cebu. Now, bago pa yung bagyuhan na yan, tumirada na naman po itong miyembro ng CPP, NPA, NDF na si Attorney Congressman Ridon na dati po itong representante ng Kabataan Party List. Ang Kabataan Party List ay kabilang sa sa grupo ni Joe Masison. Okay? Kaya nga ayoko dito eh. Kasi ako rin bilang isang aktivista, alam ko rin yung dogma ng mga grupong komunista. Na yung tipong may dogma silang ganito eh. Kapag katatanga-tanga ang iyong kalaban, diba? Gamitin mo yung kanyang katangahan at kunin ang armas niya at iputok sa kanya. Yung tipong ganon. Pag nalingat ang iyong kalaban, kunin ang armas, iputok sa kanya. Kung natutulog ang iyong kalaban, kunin ang armas, iputok sa kanya. Puro deadly ang katapusan. Kapag nagkaroon ka ng failure na ma-decipher mo ang kanilang plano, ang kanilang balak. They may appear in front of you to be a kakampi, diba? To be one of us, pero titignan nyo po palagi doon. Ano ang impact nito? Yun palagi ang titignan ninyo. And I'm sure maraming pang nagalit sa akin when I posted something against him sa JDB FB page ko. Diba? And I don't care. Mahalaga sa akin nalaman nyo, and it's up to you to think about this. Now, nag-post ito nang sabi niya ay iimbestigahan daw niya ang Dolomite Beach. Ayan. At sabi niya, Rep Ridon, sisimula ng investigasyon sa posibleng overpricing ng Dolomite Beach sa panahon ni Duterte. Bakit po mula ng pagpasok nito sa Kongreso, puro target niya na agad yung mga proyekto ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Katulad na unang yung Tricom, kung ba't hindi ako nagpapaniwala ron sa Tricom investigation na yon, siya yung nag-lead ron eh. Anong target nito? Talagang mapagulo ang gobyerno natin. 'Di ba? Siya rin yung nag-lead ron na talagang pinabanggit sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, yung mga ganon. Okay lang sana kung kung nilinaw pa eh. 'Di ba pagdating doon sa Senate, anong sinasabi ron nila Bryce Hernandez? Hindi ko naman kayo talagang tinutumbok doon. Na-pressure na lang kasi sa ingay nito. No. Kasi yung leading yung ginagawa niya parang ala Marcoleta. Mayroong tinutumbok sa investigasyon na direksyon rather than binabaybay ang mga ebidensya para matumbok ang katotohanan. 'Di ba? Hindi siya evidence driven eh ang investigation ni Ridon. Ito ang taong ito. Bakit niya gustong kalabanin si dating Pangulong Duterte? Hindi sa kinakampihan ko si Digong. Gusto niyo murahin ko pa yun eh. Yoko nga. Na-appoint ito dati. Now, parang related sa urban poor, ganyan. And then, nagkaroon ng audit, natuklasan nila, hindi pala nagtatrabaho ito at saka yung mga kasama niya. Wala man lang silang minutes of the meeting kasi walang meeting. Pero naka-6 na siyang travel abroad. Bagay na something unusual sa kanyang opisina. And then, terminate po siya ni Digong. Nung sumunod na nagkita sila, he tried na baka sakali, pero batian na lang, tapos wala na, hindi na siya in-appoint. And there was a video kung ba sinasabi ni Duterte bakit siya in-appoint, bakit siya sinibak. Ang tanong ito, bakit siya in-appoint ni Duterte? Pag-upo kasi ni Duterte noon, kung inyong maalala, una niyang binigyan ng mga pwesto sa gobyerno, karamihan ay mga aktivista na mahilig magmagaling, magpasikat. Dapat ganito, ganyan. Nang binigyan ng pwesto, putik yung iba hindi qualified. Yung iba naman, 'di ba? Ay napatunayan mga kamote pangkalye lang talaga. Now, natanggal ito sa pwesto. Nung pag-upo niya, ngayong kongresista,
biglang ang banat niya, iimbestigahan niya ang Dolomite Beach. Tumigil lang ito dahil pumutok na yung flood control at binara na rin siya ni Yorme. Kasi sinasabi nila, dati ang kwento nila, merong imbornal ng Maynila na nabarahan ng Dolomite. Wala naman. Sinabi na rin ng mayor ng Maynila na nakasaksi rin katulad ko ng proseso ng paggawa ng Dolomite Beach na yon, mula sa pag-clean up, pagtanggal ng mga burak doon, at yung mga 1980s pa na mga gulong na nabalita dati na nilagay doon para maging bahayan ng isda, ay doon po napatunayan na buhay pa rin yung mga gulong, pero never nagkaroon ng anumang corals na kumapit kasi toxin pala ang gulong. Kaya inalis ng lahat yun doon at pinalitan niya yung burak na inalis, kung ilang tonelada yan, pinalitan niya ng tinatawag na porak sand, yung kulay gray or itim na buhangin. Yan buong kahabaan na yan ng Baywalk. Si Ridon, nasaan kaya noong mga panahon na yon? Diba? At sana napansin nyo rin po ito. Sabi ko nga bihirang pagkakataon na mayroong investigation ang Legislative Department at ang Pangulo ay magsasalita. Dito, sinabi ng Pangulo, wala akong kinalaman dyan wala akong alam dyan. Kasi nga si Ridon lang talagang may trip dyan. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito na awayan ng mga Marcos at ng mga Duterte, pati ng kaniya-kaniyang mga supporters, para magkagulo tayo lalo. Kasi marami namang pong mga Marcos supporters din ang na-appreciate yung Dolomite na yan. At yung clean up na ginawa doon, sabi ko nga, dapat nga ang ginagawa niya, pinupush niya, ang kino-question niya, ang gobyerno ngayon, bakit hindi tinutuloy tapusin ang Manila Bay cleanup? Bakit mula ng 2022 hindi yan pinupondohan para natapos na sana? May mga problema sa pumping station yan. Sana natapos na, napondohan na. Dahil wala talagang ginawa ang DENR at ang MMDA na may hawak niyan ngayon. Ang lead agency is the DENR during the time of Duterte. Alam ko yun din ang nasa utos ng Korte Suprema. Pagpasok ni PBBM, hinawakan yan, kinuha na yan ng MMDA sa kanila. Ultimo nga toilet yan, hindi pinagagamit sa mamamayan Magseksik ka doon ng sarili mo sa portalet. Magpapasko noon, punong-puno ng tae, ng ihi. Sorry for the words, pero totoo yun. Yung portalet. Grabe ang pahirap niyan ng Dolomite Beach na yan, ng administration dyan. Nung una, MMDA, DENR, kaya lagi yung binabanatan, walang silbi. Tapos sumunod na ito na sa MMDA na, ganun din. So si PBBM dumistansya rin. Alam ni PBBM ang pakay nitong taong ito. Tingnan niyo yung resulta nung ginawa niyang investigation doon sa Kongreso. Hindi ba napahamak si Martin Romualdez? Dumating kasi ron sa punto na mapapansin mo na talagang gusto nitong guluhin, na banggain talaga, pagbanggain ang House of Representatives at saka ang Senate. Ano nangyari doon? Nabukulan sa kanyang investigation, lalo na nung pinuuna nila yung TRICOM, na ang simula lang naman Dolomite din, ay si Martin Romualdez. Lumilitaw, pinagtatakpan niya. Diba? Sinasabi ng mga tao, ba't di mo ipababain, hindi mo isali sa investigation? Oo nga naman, bakit hindi? Para mabigyan si Speaker Martin ng pagkakataon, i-depensa sa sarili niya. Diba? So, nagulat ako, ang tirada naman niya, imbestigahan naman daw niya, ito na naman, Dolomite Beach naman, overpricing naman ang target niya. Anak ng putya, Ridon, lalo ngayon, ang baha ay sa Cebu, ang iimbestigahan mo, Manila Bay, Dolomite Beach, na 338 million lang yung nagastos dyan. Hanapan mo ng overpricing. O paano kung wala? Dahil ang dami, grabe yung technology nilatag dyan sa Dolomite na yan. Ito yung sabi ng isa na taga-Batis. Sabi niya, sa mga nagtatanggol sa Dolomite Beach, look at Cebu now. Sila po ang nabiktima
sa walang isip na pagkuha at pagmimina ng dolomite sa kanila. I understand perfectly yung sinasabi niya. Pero, hindi ko kinulang po siya ng research. Ito pa ang isa, si Apasible, certified anti-Duterte and anti-Marcos. Sabi niya, bundok sa Cebu winasak para sa palamuti ni Duterte. Alam niyo, 2020 pa namin ito na debunk. Ito. Kung hindi po inosente, tabogo ho, yung maniniwala na yung tinapyas na kapal ng dolomite dito ang ginamit doon sa Dolomite Beach. Yun. Eto ho yan sa Alcoy, Cebu. Yung pinagmiminahan. Sipin mo yan ay ang dolomite po, kakapiranggot, parang ganito lang yan dyan, no? Yan lang, yung area yan lang kakitid. Tapos ang lawak niyan, umbok pa na wala. Ito pa. Sabi rito, the crushed dolomite sand used to fill the Manila Bay sure came from quarries in Alcoy, Cebu. Okay, that's true. Totoo yan. So, kinalkal ko ngayon. Gaano po ba karami na ang nakuha? Ilang metric tons na ang nakuha nilagay na dolomite beach doon. Ang laman po nito ay, sabi rito, yung wet metric tons of processed dolomite shipped to Manila Bay is 3,500. Ito ho yung pino. Yung maliit. Kasi may sukat yan eh. Maliit pa sa kuko. Okay? Maliit pa. Ang purpose niyan, mag-compact ito doon para hindi nawa-wipe out pag may alon, pag malakas, ang daluyong ng alon. At kung may tubig na sumampa sa ibabaw niya, lulubog ang tubig pababa, parang filtration system talaga, katulad ng mga filtration system ng mga barko na may dolomite din na nakalagay. Yun ang purpose niyan. Kaya pag umapak ka doon sa Dolomite Beach, pagpasok mo, sabi nga ni Manny Pacquiao, sementado daw yun. At may makina sa ilalim. Wala. Walang makina ron. Hindi sementado yun. Nag-compact na yun. No. At ang kapal po ng nilagay doon ay 1 meter lamang. 1 metro lang yung kapal. Ganito lang kahaba yun. No? Ganito lang ang kapal. Ng dolomite, yung compacted na nun. Dati kapag buhaghag pa yan, pagka inapakan mo, lumulubog, pinipison yan, tinutusok yan, sinusukat. Para standard talaga na 1 meter ang laman, ang kapal nun. And then in 2021, sabi, Cebu Provincial Government granted permit for additional shipments of 8,600 cubic meters of dolomite sand and 6,600 cubic meters of dolomite pebbles. Ito hong pebbles na to, ito ho yung malalaking graba na nasa gilid po mismo, sa pinakadalampasigan at papunta ng konti doon sa tubig, yung nakalubog. Yan po yun. Yung pebbles at saka yung tawag dito, yung maliliit na parang gakuko yung size. Yan po yung nilagay doon. Para kapag yung alon ay humampas, itutulak niya paakyat, dolomite. Ganon. Kapag kumabig siya pababa, yung malalaki ang mapupunta na naman doon. Pabalik-balik lang. Minsan lalabas yung gray sand kasi gray talaga ang ilalim niyan. Pati, lalo na nung pinakadagat na. Hindi naman yung tinabunan lahat ng dolomite. Okay? At saka nung ginawa po yan, eto, tamaya na yon. Eto ha, kailan pa ho ba nagsimula kasi yan? Yung dolomite mining company na yan. March 25, 1977, a year later after my birth. Ganun na po yung katagal. Now, yung mining lease contract niya, nagsimula po, panahon pa ho ni Apo Lakay. Okay? Ulitin ko, panahon pa po ni Marcos Sr. ni Apo Lakay. March 5, 1980. Okay? Ito. Nakakuha sila ng 25 years until 2030. Okay, na permit. And then it's mining lease and 524, 6,103 or 6,103 hectares of land
within the municipalities po ng Alcoy, kasi yung bundok ay nahahati ng dalawang bayan, Alcoy at saka yung Dalaguete. Ito pa. Yung sa Dolomite Beach po, gano'n lang po ba yung haba noon? Yun po kahabaan ng Baywalk, ng Manila Baywalk. Nasa 2.2 kilometers po yun. Ito hong, hindi 2.2, 1.2 kilometers. Ito hong Dolomite, ang ikli lang po niyan, 900 meters, almost 1 kilometer lang yan. Maikli lang. And then, yung pinaka-average nga niya is 60 meters. And then total area is 5.5 and 6.2 hectares. Dolomite material used, yan ay 3,500. Pero naragdagan pa yan eh. And then project cost is only 389 million pesos. Ngayon, yung mga nilagay po dyan, di ba, una tinanggal yung mga burak, yan yung mga ginamit. Yan, yung mga mahalalaki na yan. Tinatanggal dyan yung mga burak. Ayan. Yung buhangin, yung burak, talaga namang sangsang ng amoy niyan. Yan naman tinanggal dyan. And this photo is courtesy by Engineer Berto. Yan yung mga basura. Burak. Etong portion na ito, mismo doon to sa parte na ng Dolomite area. Na kung saan ay catch basin sa tabi yan ng US Embassy. Yan yung mga basura na yan. Ito naman ho, doon to sa may Manila Yacht Club. Yan yung mga basurang nakuha dito. Okay, mataas pa sa tao yan. Ayan, So lahat po ng mga tinanggal dyan, basura, burak, tinanggal po yan. Pinalitan po yan ng gray or black sand, ng tinatawag nilang porac sand. Okay? Yan yung ginawa doon. Ito, US Embassy. Yan. So dito yan, area na yan. Yung mga nilinis dyan, ito, doon to sa may Manila Yacht Club. Ito nung natapos na, hindi po ito naagnas. Ito yung pinakadulo ng phase 3 ata yun. Yan, ng Dolomite. Intended po talaga yan na ganyan lang. May buhangin. Kasi pag dumarating yung malakas na hampas ng alon, nakukut-kut lang yung mga nakalagay na buhangin dyan. So ganyan lang talagang intention dyan. Yan Diyan ginamit yung additional, yung binuhos dito banda para magputi man lang yan. Tapos din dito. Ayan Ito sayang, hindi nagagamit. Gwardiya lang nakakagamit. Pati ito. Pati yung high-tech na CR na yan, na solar-powered. Nagpalit na ng ilang inidoro. Hindi man lang nagagamit ng taong bayan. At ito lang ang pinagagamit ng gobyerno sa mga pumupunta dyan. Portalet. Naknang putya. Nagbili pa nga sila ng marami niyan eh. 2 magagandang toilet Ang tapos na mula pa noong 2021. Hindi ginagamit. 2022 hindi nagagamit. Yan ang paglilibangan na ng mga bata. Diba? Napakaliwalas naman tingnan. Kesa naman sa dati na puro basura yan. Ngayon, sabi rito ni Emilia Aguinaldo, cost of Dolomite 500 meters times 60 times 1.5 meters, 15,000 times 685 million cubic meter, price too much. Okay. Tingnan natin kung ano yung magiging nila dyan. Pero, ang sa akin dito is, syempre may mga ibang kailangan rin kumita dyan, yung pag-deliver dyan, di ba? Hindi naman pwedeng yung presyo natin doon lang sa magkano itong per cubic meter. Paano yung pag-deliver, yung cost, di ba? Plus yung contractor, syempre lahat ng gumalaw dyan, negosyo yan, kailangan kumita. Mabuti nga ito, hindi gininakaw ang pondo, hindi ginost project, at napapakinabangan ng maraming tao. Ilang taon na ho yan, since 2021.
2022 na nandiyan yan. Pinagdasal na ng napakarami na yan ay ma-wipe out para mapahiya ang Duterte administration. Hindi ho nangyayari. Dahil ang ilalim po nito ay ginamitan nila yan ng geotextile, yung parang banig na nilatag dyan. Nung matanggal na yung mga burak, nilagyan yan. Tapos nilagyan yung ibabaw no ng gray sand. Tapos nilagyan rin yan ng tinatawag na geotextile tube. Para parang palayan may mga pitak-pitak. Ang laman ng geotextile tube ay buhangin din. Yung fabric na nakabalot doon, yun po ay breathable fabric na talaga namang sinadya yan para po sa dagat. At yan ay worldwide ginagamit yan para sa mga slope protection, sa mga dagat, sa mga ilog, mga flood control projects sa mga gobyerno. Ang problema sa Pilipinas, hindi ko kasi natin sinusunod yun, mga kontraktor. Now, balikan lang natin din ito. Sabi ibang pictures ko nito. Okay. Ngayon, yung yung buhangin na kulay gray dyan na nakalagay, tinabunan na po yan. Tapos, nilatagan ulit yan ng geotextile na naman. Kaya pag pumunta ka sa bandang duluhan nito, diyan, napapansin mo yan maitim-itim, nilulumot po yung dulo na parang banig. Yun. Pag nilapitan mo yan, geotextile, fabric, parang parang banig. Yan, parang carbon, yung yung itsura niyan. Now, yung tubig, ang design diyan, para pag humampas ang alon, kung mapansin nyo pababa yan, yung tubig po, yung natural nating dagat ha, pag humampas ang alon, makikita nyo yung tubig bumababa pa. Dito iba ho, pag humampas ang tubig, hindi na makakababa. Lulubog yung tubig kasi nga breathable yan. Dolomite yan, hindi yan pino. May sizes kasi yan. Ang pinong-pino dyan, yung malapit dito, yung malapit mismo dito sa may, dito sa may pinakapintuan. Yan, tong area na to, yung flat na ibabaw, matigas na yan. Hindi naman masama ang Dolomite Beach. Sa totoo lang, hindi masama ang Dolomite Beach sa kalusugan. Tanga ho yung nag-post noon. Ginagawang bobo mga Pilipino. Ang sinabi doon, yung nakapost kasi, sabi roon, inhalation of dolomite dust is dangerous to your lungs. Pwedeng mag-cause ng sakit. Ang tanong ko po ito sinong matino ang utak ang lalanghap ng alikabok? Sige nga po. At ito, wala po itong alikabok dahil hindi ito minahan. Yan ay lalo na ang dolomite po, basa. Paanong magkakaalikabok yan? Diba? Sabi nga sa inyo, 2020 pa lang. Yan, 2020 pa lang. Na-debunk na namin yan. Yung mga kabubuhan ng mga dilawan na yan na pinagsasabi dyan nag-research pa sila na masama sa kalusugan. Alam niyo, wala pang reported. Humanap kayo, baka meron kayong kakilala na pumasyal dyan, nagka-tuberculosis. Kailangan makikita nyo talaga ron sa diagnosis ang nakalagay caused by dolomite dust inhalation. Tapos, ang nakalagay ron, sa history, pumasyal sa Dolomite Beach sa Manila Baywalk. Nakalanghap ng alikabok. Ay nako, kahit summer, hindi ho nagkakaalikabok dyan. Kahit tag-init, nagpupunta ako palagi dyan. Kaya sabi ko bago nyo husgahan yan, siguraduhin nyo munang napuntahan nyo. Yan lugar na yan. Ang tanong nga, bakit may batuhan dito? Yan pong portion na yan, may tubig dyan, ng drainage. Diyan, parang sa garahian yata ng US Embassy to Technically, US territory yan. Pag tumawid ka dyan sa bakod niyan, nasa Amerika ka na, technically. Lumalabas po yan dyan. Kaya nilagay yan dyan yung mga bato-bato na yan. May tubig yan na lumalabas. Wala kang imbornal dyan na natabunan. Ang mga imbornal dyan, makalampas ng dolomite, meron dyan sa may portion ng dolomite, bandang dulo. Pero may mahabang HDPE pipe. Pero hindi na yun ang concern ni Redon Overpricing na.
Baka sabihin niya, eto lang naman yung per unit, eto lang yung per ano eh. O bakit, hindi kikita yung mga nagdala? 'Di ba? Ano yun, pagkagaling doon sa minahan, babalibag diyan agad ang bagsak. Come on. 'Di ba? Ito yung lang masasabi ko. Yung nagbanggit ng name ni Jingo at Joel, hindi naman si Kong Terry doon, kundi si Bryce doon sa hearing. Totoo yan sinabi mo. Totoo yan. Pero sino ba yung nagpapaulit-ulit doon? Bakit hindi pinalinaw niya? Hindi niya qualify. Pinulit-ulit lang niya. Kasi may purpose siya. Dapat pagka ganun, ka-qualify niya. Anong ibig mo sabihin doon? Di ba? Nilito-lito niya na nga eh. Kaya pagdating doon sa Senate, nilinaw. O, di sino napahiya? Si Ridon. O, NPA kasi yan eh. Hindi nyo lang kayang sikmurain. Ganito ho kasi yung taktika niya. Mukha siya ang kakampi ni PBBM kasi anti-Duterte siya. Yung pag-anti-Duterte ni Ridon, nag-uugat sa pagkapahiya niya nung siya'y sibakin sa pwesto. Aga niyang nawalan ng trabaho eh. Sa mga unang appointees si Duterte. Noong 2016 eh. Parang Disyembre pa lang ata, sibak na siya sa trabaho. First 6 months niya, tanggal na siya. Sabi yo, mga bobo ang nagsasabi na nakakasama sa kalusugan ng Dolomite. Kaya nga eh, Attorney Ridon is a self-serving politician. Is acting against the needs of the community to further his own political and personal goals. Papansin lang. I totally agree. Sa akin mga komunista, ang purpose talaga niyan, pag-umpugin. Kasi, pag-umpugin yung magkabilang panig. Tapos sila sa gitna, naghahangad lang sila at nag-aabang ng matinding kaguluhan para ipronta ang sarili nila pagkatapos ng exhausted na yung dalawang nag-away na ginagatungan nila pareho. Kaya sabi ko, ang kanilang katuruan ay bawal po sa harap ng mga komunistang yan ang tatanga-tanga. Kasi pag tatanga-tanga ka, gagamitin nila yan laban sa'yo. Ganun yan. Kaya sabi nila kapag nakalingat ang iyong kalaban, nakatulog, o nakatanga, kunin mo ang armas niya at iputok sa kanya. No mercy. Kaya pag nakakuha ng pagkakataon niyang mga yan, ipapahama ka niyan. And this is what he is doing.